Ako natuwa sa sinasabi ni Atty. Claire Castro, no? More particularly about sa confidential funds, no? Ngayon guys, meron na namang nangangamoy asim na naman. Ang dami na namang lumalabas doon sa hearing sa Congress, no? Meron na naman silang natuklasan, no? Mga amoy asim na pangalan. See, ganun po katindi talaga, Office no? Of the Vice President, no? Ang aasim ng mga ginagawa nilang, no? Kalukuhan dito sa Kabanang Bayan. Good day mga kababayan, no? So this is Joy TV official po, no, yung inyong lingkod. So ngayon guys, ang topic po natin today is about nga po dito sa sinasabi ni VP Sara na sakaling mauwi daw po yung kanyang ama dito, no, ay maging kahalintulad ni Ninoy Aquino. So ito po ay sinagot ng USIC ng PCO, no, ng Malacanang na si Claire Castro. Pero bago ang lahat guys, no, panoorin niyo po itong sinasabi muna ni VP Sara patungkol nga po dito sa sinasabi niya sa pag-uwi ng kanyang ama, na masasabi ko guys, no, nabuhay pa yung kanyang ama ay parang gusto na niyang mamatay dahil nga po kaagad hinahinang tulad niya sa kay Ninoy Aquino. Bakit hero ba ang kanyang ama? So ito guys, no, pag-usapan po natin ngayong araw. Yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Baka mahalin tulad kay Ninoy Aquino. So see kung gaano siya ganun si Sara Duterte palagi, no, yung kanyang mindset, di ba? Noon sinasabi niya na mayroon daw threat sa kanya, no. Ito na naman, threat na naman itong pag-uwi ni kung sakaling makauwi, pero wala pa nga eh, hindi pa nga eh. So ganun, no? Pero ito guys, pakinggan po natin yung sagot ni si Claire Atty. Castro dito sa sinasabi ni Duterte. Nahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. So see, guys, no, kung kanina nilabing ni Duterte, yung kanyang ama, yung kanyang sarili, hindi kay Ninoy, kundi kay Hitler. So ito naman guys, pakinggan po natin yung about naman po dito kay Harry Roque na gustong mag-apply ng asylum sa Netherlands, no? Ito, pakinggan natin yung sagot ni si Claire Castro about naman po dito kay Harry Roque. Grabe itong mga kaalyado ng mga Duterte. Kahit hindi pa naman po siya nag-a-apply ng asylum sa Netherlands, alam naman natin na siya ay hindi na nagpakita sa anumang Quadcom hearing. Siya ay umalis sa Pilipinas at hindi na bumalik. So ano ba ang ibig sabihin nito? Taktika ito para hindi na siya muling matanong pa sa kanyang mga isinawalat, no, sa Quadcom hearing patungkol sa kanyang mga transaksyon. And doon sa posibleng maging dahilan niya, posibleng yung affiliation niya kay dating Pangulong Duterte, do you see this as a reason para hindi maaprobahan yung application niya sa asylum sa the Netherlands? Depende na po yan sa gobyerno po ng Netherlands kung ito po ay makakaapekto sa kanyang petition for asylum. Yes. Yun na nga po nakakapagtaka eh. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito?
Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So, saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Sa papong tanong mula kay Clisel Pardilla, PTV. Kay Ian Cruz mula, GMA. Ma'am, good morning po. Ma'am, dun sa rally sa Dahig, nabanggit po, sinabi po ng mga crowd doon na mag-resign na si PBBM at sabi ni VP Sara, o kayong nagsabi niya na hindi ako, Marcos resign. Bakit ba kailangan ng resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Ano po ang tugon ng administrasyon? Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Sasabihin po ba na walang kakayanan mamuno? Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapailal po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago, at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Ako natuwa sa sasabi ni Atty. Claire Castro, no? More particularly about sa confidential funds, no? Ngayon guys, meron na namang nangangamoy asim na naman. Ang dami na namang lumalabas doon sa hearing sa Congress, no? Meron na naman silang natuklasan, no? Mga amoy asim na pangalan. Ganun po katindi yung Office of the Vice President, no? Ang aasim ng mga ginagawa nilang, no, kalukuhan dito sa kaban ng bayan. Kaya so, diba, hindi na talaga matino itong pag-iisip ni Sara Duterte, ni VP Sara Duterte, no? Alam niyo guys, no, sa kalaunan, no, yung mga ginagawa niya to, siya din ang makikinabang nitong kanyang pinagagawa at siya rin ang mananagot sa mga kanyang mga patutsada palagi, no? Ito lagi yung mga ginagawa ni VP Sara Duterte. Sino ang makinabang? No? Kung sakaling mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya. O diba, matutuwa sila, mga kampo nila. O diba, so grabe yung mga kababayan natin. So ito naman, pakinggan naman po natin itong about naman kay Bato de la Rosa. Hindi titigil itong mga kampo ng mga Duterte, no? Titingnan lang natin yung kanilang mga ginagawa, no? Ito ang kanilang ginagawa ay hindi para sa bansa, kundi para sa mga Duterte, no? Para sa mga kanilang sariling interest. Ito, pakinggan nyo. Last question, Clisel Pardilla, PTV4. Yusek Senator Bato de la Rosa told you, Miss Castro, akala nyo mga santo kayo, hindi nakakabuti yung gagawin kung pag-evade ng arrest, pero yung ikabubuti ng bansa ba yung ginawa nyo? How do you respond to that? Hindi, I know, we are not saints. Lahat tayo hindi santo. Isa pa lang ang nagiging santo sa Pilipinas, si St. Lorenzo Ruiz. Dalawa. Sino pa iba yung isa? Kalunsod. Yeah. Okay, St. Kalunsod. Okay, dalawa na. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Mukhang malayo po mangyari yun. Unang-una po, pinapatupad lamang po natin ang batas. Sinabi naman po niya na valid ang warrant of arrest. Ang sabi din po natin, bakit natin sinusuko daw ang soberenya? Hindi po tayo nagsusuko ng anumang soberenya. Sino ba ang naunang magsuko ng ibang parte nating karapatan sa ibang bansa? Tayo po ba? Muli, sasabihin natin, inamin na ni Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. Na dati nang naging PNP chief. Hindi magiging magandang modelo yan. Dahil yan po ay nag-iingga niya sa taong bayan na kapag may warrant of arrest, kailangan ng magtago na lamang. Okay. Maraming salamat. At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang umaga. Bagong Pilipinas. Diba? Ang alam ko ba guys, no? Isa pang ikinatatawa ko kasi siya sabi ni VP Sara na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay hindi matino yung pag-iisip, hindi marunong na magiging presidente.
kaya yung hindi matino ang pag-iisip, no? Yung hindi marunong maging vice president, yeah? Diba? So, dapat lang ibalik natin sa kanya yung kanyang sinasabi, no? Kung siya ba ay matinong vice presidente para sa bansa. See, di ba? Alam nyo guys, no? Alam naman po natin, no, sa mga hindi nakakaalam dyan, yung intention ng mga Duterte dahil meron silang tinatagong baho. So soon, matutuklasan na at lalabas na. Yan ang isa sa mga kinatatakutan nila, kaya atat na maging presidente, no, si VP Sara. So yun guys, abangan nyo po sunod po natin content, no? So wag nyo pong kalimutan like and share po itong ating video, no? This is Joy TV Official, no? Magandang hapon po and God bless po sa inyong lahat. Tulad ng sinasabi ni Claire Castro, para sa bagong Pilipinas.